Ito bang confidential at intelligence funds ay halos magkakapareha lang, termino lang ang pagkakaiba? Well, may difference naman siya, no? Kasi ang confidential fund sa ano to, o unahin ko muna yung intelligence fund, no? Ang intelligence fund sa mga security forces ito, like AFP, PNP, kasama na rin diyan yung NICA, no? Pero ang presidente merong confidential fund as well as intelligence fund, no? Which is 4.5 billion. Ngayon, ang confidential fund naman, ito yung nasa GAA allocated on a yearly basis na lump sum ito purposely para sa gamitin ng mga national government agencies, ng LGUs, GOCC, no? So, ang mga meron yan, example is, ito nga, yung si Presidente, Confidential and Intelligence Fund, meron siya, 4.5 billion. No? Ang Office of the Vice President naman ay meron noong 2022 hanggang 2023, I think. No? But thereafter, wala na. So, yun ang difference nila sa gamit. No? At saka hindi ginagamit ng mga civilian agencies, no? Itong sa government, yung intelligence na term. So kaya ginawa nilang confidential fund. Although may similarity when it comes sa mga activities like surveillance activities na in line sa kanilang performance of their mandate and operation. Specifically, nakasaad doon yung pertaining to peace and order as well as national security. Opo, kung pagbabatayan po itong mga paliwanag, pahayag, mga sagot sa pagtatanong doon sa auditor po ng COA General, ano po masasabi niyo po dito sa paggamit ng confidential fund ng pangalawang Pangulo? Masyado bang maaga para ma-conclude or mayroong nakaligtaan ukol dito? Ano po masasabi niyo po, General? May mga points na ni-raise yung auditor na yun, na tama, meron din namang kailangang uh, i-further verify pa, no? Like for example, yung mga sinabi naman niya na mga requirements sa paggamit ng confidential fund, nakasaad naman talaga yan sa joint circular ng COA, DBM, TND, and DILG, yung Joint Circular Number 2015-01, no? Ito'y guidelines sa paggamit ng confidential fund and intelligence fund. Ngayon, marami siyang binanggit doon. Yung iba, uh, tama, like for example, yung exclusive, yung paggamit ng mga ayon sa nakasaad doon sa ano ng ano yung section 4.8, no, ng circular, no. Doon nakalagay yung like for example yung purchase of information, rewards sa mga informant, uh, mga rentals ng mga safe house, and other activities na related sa confidential activities ng ahensya. Meron lang akong ano doon, may binanggit siya na hindi raw ayon yung ano, yung I think 10 million traveling expenses, no. Masyadong yung ano niya, medyo myopic yung explanation niya na to kasi at ang ano, merong sa 4.8.2 yung rental of transport vehicle related to confidential activities, no? So, yung rental, in fact, marirelate mo yan sa traveling expenses, no? Hindi lang siguro naisaad ng Office of the Vice President yung specifics dito, no?
kung saan nirenta na nagrent ng mga sasakyan. Kadalasan kasi pag yung iba kagaya ng sinabi niya, ang pagkakaalam na pag sinabing traveling, sumakay ka ng eroplano, ng barko, ng ano, yun lang. Hindi mo kinonsider na yung rental of transport vehicle is also related to travel, no? So medyo ano yun, it has to be qualified. So kailangan ano yun. Yun namang ano, binanggit niya yung sa medical, ah, although hindi nakasaad nga yan, no? Medical supplies, na I think umabot yata ng 40 million, di ba? Dito sa ano, sa ang sistema kasi ng ano, sa intelligence, sa practice, kadalasan talaga, no? Ah, pag sinabing payment of rewards, kadalasan yung ano, yung binabayad ay pera. Pero sa mga ibang lugar, depende yan. Pwede mong ibayad in kind pag tinanggap ng ano ng agent, no? Depende yan. So dito sa 4.8.5, no, ng circular na sinasabi ko, payment of rewards to informers, no? Dapat non-employee ito, no? So dito sa aspeto na to, kailangan pa rin i-qualify yan. Bakit ipinasok ng Office of the Vice President yung procurement ng mga medicines, no? Maaring sa akin lang naman, no? So kailangan ano to, sagutin pa ng gusto. Baka naman in need yung informant, no? O mas gusto nila yung in-kind assistance as a form of reward, hindi pera, no? Maaring ganon, no? So yon, example lang yon. Sa ano siguro magtanong ka ng specific. Marami kasing sinabi, no? Opo. Pero general, sa kabuuan, para meron ka bang mga narinig o parang sa kanina, sa mga paliwanag, sa mga pagtatanong na naging selective lang, pinili lang yung mga impormasyon, lalo na kung may mga intriga na mabuo laban sa pangalawang Pangulo? Oo, napuna ko yun, no? Meron pa nga isang tinanong si ano si Atty. Kapunan na hindi naman sinagot nung ano witness. Biglang sinabi niya, o sige, wala pa. Nakalimutan ko yung specific na tanong. Basta may sinagot siyang ganon. Hindi sinagot ng witness, and yet sabi niya, wala pa. O sige, parang ganon, no? Mahalata mo na selective yung pagtanong. Although ganun naman talaga ang style ng mga lawyer, no? Kaya nga minsan sinasabi leading question, nag-o-object yung lawyer ng respondent, no? So tapos yung sagot mismo rin ng witness, dapat kina-qualify niya yun kasi masyado siyang ito kasing ano, yung circular, kung babasahin mo lang siya na as it is, kung babasahin mo tong ano, yung circular, parang yun na lang talaga. Meron namang mga ibang meaning dito, no? Kagaya nung yung sa ano, sa parang sinabi niya na nung pag magre-report ka, as if dapat i-report mo lahat. In fact, sa circular mismo, may nakalagay dyan na yung mga confidential information, hindi mo na kailangang ilagay sa report mo. Yung ano, yung sinasabi niya na physical and financial plan, general statement yon, no? Of course, yung program and activities, nando doon, general statement lang yon. Hindi mo sasabihin yung blow by blow na gagawin mo doon, no?
may mga objective ka, ilalagay mo. So, tapos yung pagre-report, siguro dapat siguro pagdating sa panahon na sa depensa, baka maaaring ilabas yan ng ano ng defense, no? Na yung mga hinahanap nila ay nandiyan naman sa ano sa office lang mismo. In fact, nakalagay kasi sa circular na dapat yung mga confidential information nasa security ng mismong office, no, na humahawak nito. Nasa vault. So, pero yung isa pa, yung example, yung binanggit yung Mary Grace Piatos, no? Yung Andy Lim, no? Obvious naman na talagang code yon, mga alias. Pseudonym yan. Hindi yan sa mga intelligence operation kasi gumagamit talaga ng mga aliases, ng mga codes. Kasi very risky dahil yan mga agent yan. Mga informant na pag nalaman ng kabila, and meron ng instance na ganyan, no? Nung may isa kaming kasama na nagkwento niya na nung na-reveal yung pangalan nung informant, dati code lang or alias, pinilit nung OPAP na ilabas. Or yung commander siya ng ano, isa sa mga commander ng NPA. A week after, or less than a week, nung malabas yung tunay na pangalan, itinumba. So, yun yung mga ano, yung Mary Grace Piatos, obvious na alias yan. At saka yung mga amount na na-receive nila. In fact, may mga agent na tumatanggap ng malalaking halaga. Maliliit pa nga yun eh, 70,000. Yung ano, kung ikaw ay halimbawa DPA, buhay ang nakataya dyan. May mga agent contract yan, no? Ginagawa. I'm sure merong tunay na tao yan. Kaya lang, yung alias lang talaga yan. Opo, so General, ibig sabihin, kahit sa ibang ahensya na meron pong CIF, hindi unusual yung paggamit ng mga code. Hindi unusual. Common yan. Very common na paggamit. Basta sa intelligence community. Of course, confidential pa itong pinag-usap. Pero sa practice, sa intelligence community, ay talagang, ako nga, nung nasa ISAP, meron akong code, meron din akong alias, no? Iba yung code sa akin na pag tinawag, halimbawa, yung iba, alam nila, yung code kadalasan, alam ng ano, halimbawa, si Jasper yan. Jasper, isang tao yon, isang officer. But hindi alam ng lahat yon, no? Meron ding pseudonym, no? Na pangalan na ginagamit para pagka nasa labas ka, yun ang ginagamit mo. Nung meron ako na-meet na sabi, sir, parang familiar ka. Ikaw ba binanggit niya yung code ko. Natawa ako eh. Oo, ako yan. Sabi, kasi ang pagkakilala niya sa akin, yung ibang pangalan. So, hindi niya alam na General na Carlos kita ako. Ang alam niya, all along, naging agent namin siya, ang tingin niya sa akin. Halimbawa, Jose Guerrero, yun ang tingin niya sa akin. Although may pseudonym ako, hindi ko na lang sasabihin dito kung ano. Opo. General, doon po sa pagkukwento ng COA auditor, napansin niyo po ba na parang nung tinanong siya doon sa mga nabanggit niyo po na mga obvious na mga code, like kagaya po sa Mary Grace Piatos, si Andy Lim, yung isa pang Piatos at iba pang mga, napansin niyo po ba kanina na nung tinanong siya, kasi kahit siya tinanong kung meron ba siyang obligasyon or sila or parang nagkusa ba sila na i-verify ito, nabanggit naman niya na parang wala silang doon sa posisyon na mag-verify dito. Parang yun ba ay patunay na hindi talaga big deal sa kanila yung paggamit ng mga code? Ay, hindi big deal yan. Common yan. Kasi alam nila na ang sa intelligence, may mga
operation, confidential operation, in the case of mga agencies, no? Ay talagang code. Kaya yun ang ano niya, nung tinanong siya doon, yun ang sagot niya, obvious no? Ay hindi na namin ano yan. Kasi parang normal lang yan sa kanila. Opo, bago lang si partner MJ. Um maituturing ba natin na itong paggamit ng CIF ay pag na pag nabulgar ito, no, magiging banta sa ating national security po, general. Pag nabusisi ito ng husto, malalaman kung paano talaga ito ginastos. Nakikita nyo po ba na may direktang epekto din ito sa gobyerno? Well, depende sa klase ng operation. Ang nakikita kong direct danger dyan, dun sa agent, no? Pagka kasi na-expose yung tunay na pangalan niya, and I cited an example nung sa OPAP, no? Ay namatay yung yung may code name na yon dahil na-reveal. Kaya pala pinilit na alamin dahil gusto nilang malaman, itumba. Ayun nga, itinumba. Ang delikado dito yung mga agent, no? And sigurado, hindi papayag yung dyan. Kung ako ang ahensya, hindi ako papayag na i-reveal yan, no? Kasi delikado, no? So, mahirap yon isa publiko. In terms of national security, siguro kung hindi naman i-reveal yung details ng operation, no? Hindi naman siguro may endanger. Pero pagka ni-reveal mo yan, halimbawa, kasi guys, ang isa-cite ko, example is yung sa intelligence community. Kasi ang confidential fund lang naman, ginaya lang yan sa sa intelligence, no? So, yung mga practices ng intelligence community, pinapractice din yan sa ng confidential operation, no? So, dapat hindi talaga i-reveal yung details ng operation. But meron yan, definitely, meron yan sa opisina. In our case, sa ISAP, no, nung nandoon ako yung group commander ng counterintelligence. At that time, no, kami yung nag-burn out actually yung Oakwood, no. Kaya na-preempt sila, kaya umalis sila, yung move nila napaaga, no. Kami yung nag-expose niyan. And malalim na operation yan, may mga DPA kami. So anyway, delikado pag ni-reveal yung detalye. Pero kung mga general statement, kaya nga doon sa sinasabi na physical and financial plan na requirement na isubmit. Ano lang yon, program and activities, very general statement. Tapos may objectives. Hindi siya yung detalyado na kagaya ng case operation plan. Kasi yung details niya nasa case operation plan. Yung iba gumagawa niya, no? Pero kung matagalan, ay talagang may case operation. Tapos may napuna lang ako. Yung sinabi nung witness na nagtataka raw siya bakit last quarter of 2022 tapos yung ibang acknowledgement receipt ay January, no? Although yung iba malayo na masyado, December, I don't know kung typographical yun. Pero nangyayari po yan, no? Kasi dapat maintindihan ng tao yung tinatawag na obligated funds at saka yung liquidated funds. Pag obligated, halimbawa yung fourth quarter, nai-allocate mo na. O ito, paggagamitan to, payment ito sa agent. Nag-ano na siya, on his own, gumamit na siya ng pera niya. Babayaran na. Kumbaga, committed na to. Itong pondo na to, committed na. Yun ang obligated, no? So, committed na siya. Hindi pa nagagastos. Pero obligated na. Kumbaga sa contract, nagkapirmahan na kayo ng contract.
So ngayon, ang susunod niyan is yung liquidation, no? Yung liquidation, eto na yan talagang payment itself. Pwedeng mangyari yan and talagang nangyayari yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. And may mga certain duration yan, no? Na dapat nababayaran na certain period. Merong extended payment nga yung cash budgeting kasi tayo ngayon, no? Meron tinatawag na 3-month extension para ano, halimbawa, naisara mo yung ng ano, na-obligate mo nung December. Pero pwede mong bayaran siya next month, January or February or even March. So ganon. Pero yung pagkabanggit niya, para bang total violation na. Hindi po. Mali Opo. po yun. Parang may mali siya, no? Pero sir, Oo, normal yun sa ano, sa ahensya. opo, yung issue kasi dito, ang anggulo nila, General, yung 125 million, ginastos daw in 11 days. Eh, meron po akong incumbent governor. Nakaupo ngayon, General. May confidential funds din. Kanyang tanggapan. Mantakin mo, ang gastos niya sa confidential funds, mahina daw yung 50 million a day. Anong tingin mo dun, sir? Anong rango, anong ano niya, position? Governor, sir. Governor. Gobernador ng probinsya. Grabe, no? Oo, Hindi malaking probinsya ito, General. Dito po sa ang bansa. sabihin ko na lang, yung question ng 11 days, no? Yung 11 days po. Sinasabi. Actually, if iti-trace natin, nirelease ng DBM yata yan ng 20, I don't know, basta ano yan eh, inapprove na i-release muna ng Office of the President. I think December ba yan or November, ano? Tapos nirelease ng DBM, no? So, yung paggamit niya actually a week after nung ma-release, which is normal sa mga ahensya. Pagdating kasi ng November, December, nagkukumahog na yung mga yan. So, kumbaga, kung meron silang mga pondong remaining, pag hindi nila na-obligate, kumbaga na-commit, no? O hindi nila napirmahan yung kontrata na assuming yung kontrata 100 million. Pag hindi mo napirmahan yon, yari ka dahil hindi mo na dahil hanggang katapusan lang ng taon. Ang nangyari dyan is inobligate nila. Madali lang yan. Yung iba, 2 days nga lang eh. 2 days, 3 days, 4 days. Normal po yan sa mga ahensya. Yung mga remaining funds nila. Opo. Ibabato ko sa iyo. Bakit nag-release ang Office of the President ng ganong kalaki? Kasi sila mismo, medyo na, ano na yun eh, yun na yung period ng kailangan ma-obligate lahat eh. Pati sila may hirapan. No? Kaya ipinasa nila para mapabilis. So yung 11 days, inobligate lang yon. Kaya nga yung payment ng mga ibang month, the following month. So ganun yung nangyari noon. Maraming gumagawa niyan sa ahensya. Opo. General, bakit po kailangan ng confidential funds? Dalawa kasi yung opisina na hinawakan ni VP. Kanyang OVP at yung DepEd. DepEd tayo, sir. 500 million po yung napag-uusapan po na confidential funds. Bakit po kailangan ng confidential funds sa Department of Education? Ang DepEd, Opo. ano kailangan yan? Kung akong tatanungin mo, kasi nakalinya yan sa mga threats to national security. No? Yan yung ano bang pinaka most vulnerable na ma-recruit ng mga CPP, NPA, NDF? Itong mga kabataan. Actually, nagsisimula sila sa high school pa lang. No? Nire-recruit nila yan. Actually, sa ibang lugar, yung mga liblib, pati sa elementary, ino-indoctrinate na nila yan.
So, elementary, high school, college, lalo na yung UP, naging haven na yan ng recruitment, no? Naging kasama na sa kanilang curriculum yung mga ginagawa nilang sinasabi na immersion. Actually, yung immersion na yon naka-align yon sa test mission para sa papuntang maging NPA sila. So, kailangan ng DepEd ng confidential fund, no? Dahil doon para ma-monitor nila yung mga marami nga diyan mga professor pa mga teacher, NPA. Dapat yan talagang sinusurveillance yung mga yan at tinatanggal sa serbisyo. Marami yan kaya kailangan talagang alam yan, pati sa Commission on Higher Education, kailangan magkaroon din kung para lang doon. Kaya kung hindi man, tanggalin na lang lahat, ipasa lahat yung confidential fund doon sa mga security agencies, doon ipadala sa Armed Forces, sa PNP, sa NICA. Ang presidente nga 4.5 billion. Minsan 4.56 billion. Itong taon na to 4.5 billion. 50% sa confidential fund, 50% sa intelligence fund. Pero ano yung mga nagagawa niya? Pag busisiin mo yan, sigurado walang maipapakita si President Marcos dyan. Yan ang mga dapat tinatanggal. Opo. General, huling tanong lang mula po sa aking panig. Bilang pong kayo po ay nagsilbi sa Intel Ops ng pamahalaan. Ito pong mga pagdinig sa Article 1 ng impeachment case laban kay VP Sara, itong misuse daw ng confidential funds, ito ba ay may epekto sa pagbili ng impormasyon ng gobyerno? Kasi pag confidential funds, impormasyon po binibili. Lalo na paggamit ng alias General. Araw-araw po ito na dinidinig o national television po, sir. Well, in a way, ang epekto niyan, yung siyempre, lalo na pagka pinilit nilang alamin kung sino ba yung tao na yan, hindi dapat yun, no? Kasi delikado, magiging sa intelligence community, siyempre, pati yung willing agent, baka kakabahan na. Mamaya, i-reveal yung pangalan niya, di ba? So, maapektuhan yung mga ahensya, yung talagang nagtatrabaho sa intelligence. Kasi, imbis na makarecruit sila ng mga agent, good agents, mga informants, baka kumonte, no? And i-emphasize ko rin, sa pag-recruit kasi ng agent, iba-iba ang motivation niyan. Actually, ang pera is pangalawa lang yan no? Sa greatest motivation, ang pinaka matinding motivasyon ng isang agent ay yung may sama ng loob, yung mga halimbawa winalang hiya ng mga NPA o winalang hiya ng armed forces, yung pamilya, assuming na gano'n nangyari, kaya mas madali silang ma-recruit ng NPA. Ganon din sa pag nag-recruit kami, yung motivation niya, galit pala siya sa NPA dahil pinatay yung mga magulang. Kahit walang bayad yon, pwedeng maging agent yon. Yung iba naman, ang motivation, ipagagamot mo yung parents niya may sakit. Hindi pera. O kaya gustong ipasok yung kanilang kamag-anak sa trabaho. Kaya nga, hindi naman sinabi yung reward dito. Although sabi, payment of reward. Doon sa na ang presumption is pera yon dahil payment ang sinabi. Pero you can pay using in kind.
ginamit yan sa barter trade, di ba? Opo. So kung ang gusto ng payment sa kanya gold. Sir, gusto ko gold ang payment sa akin. Ay hindi tatanggap ng pera yun. So I don't know kung ba't gamot. Siguro motivation ng is makatanggap ng mga para sa community nila. Di ba? Opo, General, kanina parang ipinamukha ng nasa prosecution sa tulong ng witness na bukod tangi si VP Sara Duterte na merong confidential fund sa OVP. Pero ang mga lumalabas ngayon ng mga dokumento, nagtatanggol mismo na yung confidential fund pala pwedeng hindi inilaan sa pamamagitan ng GAA, pwedeng isiningit siya sa ibang pondo like contingent fund mula sa Office of the President, pero same pa rin, tawag nito, confidential and intelligence funds pa rin. Kasi parang kanina, parang ang ipinamukha, parang siya lang talaga yung merong gumawa ng kontrobersya. Well, in fact, yung kay Binay, meron din naman pala siyang confidential fund na galing sa contingent fund at hindi naka-appropriate talaga doon sa GAA. Hinugot mula sa ibang pondo po, General. Ano masasabi niyo po rito? Well, dahil nga contingency fund ng presidente, maraming pwedeng paggamitan yan, no? Pero ang marami kasing nagsasabi dyan na dahil walang line item na confidential fund nung taon na yun, kaya dapat daw hindi pwede. Pero sabi naman ng iba, hindi, contingency fund nga yan. Pwede yan kahit saan gamitin. Yan naman ang purpose ng contingency fund. So, I don't know lang, legal na siguro makakasagot niyan dahil Opo. legal matter yan, no? Tsaka nabanggit din doon sa tanong saan ba ginamit yung lalo na doon sa DepEd yung CIF, no? Maraming hindi kasi parang in-establish nila na unusual kasi si BP Sara lang nung kalihim siya ng DepEd ang meron siyang CIF or itong confidential fund po, pero doon po sa accomplishment report na kanilang ipinakita rin, inilatag, nandun nakaspecify po kung para saan yung confidential fund at nabanggit mo nga yung prevention of recruitment by NPA and other communist group. Ito? Purchase ng information in communist group recruitment within public junior high school and senior high, payment of reward to informants relative to recruitment activities of communist group being done within schools, purchase of supplies used for surveillance activities in schools, rental and of transport vehicle relative of countering insurgency programs in schools. Meron pang pagsasagawa ng surveillance sa 124 areas. Meron pang kabilang din dito yung abuse, prevention, and control within schools. Reduce abuses against learners. Kabilang dito yung pag-purchase daw po ng information in relation to cases involving child pornography na talaga namang malinaw na talagang pangunahing problema ngayon sa ating mga paaralan. Kaya nangangailangan ng pondo ito, considering during that time parang kabilang din siya sa mga pinuno ng NTF-ELCAC General. Tama naman pala lahat Although kanina hindi kasi pinapakita yung yung screen na sinasabi ng witness, kaya hindi ko na yan, yung binanggit mo, no?